This time we are going heavy on the supply side, chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. Mas palalakasin ng Administrasyong Marcos ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kabilang ito sa tinalakay nila sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang patawag na pulong ay may kaugnayan na rin sa mas makabagong paraan na ngayon na kalakalan ng illegal na droga kung saan ginagamit na rin ang cryptocurrency. Kasi pataas ang pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong kung puro gano'n lang nahuhuli. So, the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So, it's a different war altogether. Sa pulong naman kasama ang ilang law enforcement agency, natuklasan na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison. The meeting was between SOJ, the Chief PNP, and the Chief ng PDEA. Sila nag-usap po tungkol sa number one source ng drug trade is apparently still inside Muntinlupa Jail. And they're taking proactive steps para ialis na yung mga high-value detainees sa loob ng Muntinlupa and setting up a maximum security facility somewhere in the Philippines. Paliwanag ng kalihim, malalim ang problema ng illegal drug trade sa NBP at patuloy na ang ginagawang investigasyon sa mga posibleng sangkot dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.